Good morning! Nandito tayo ngayon sa La Luz Resort sa Laia, Batangas. Ito yung morning after nung first ride event ni Suzuki, ang Full Throttle Ahead media ride. And nagkaroon tayo ng chance na gamitin yung iba-ibang motorcycle models ni Suzuki sa kanilang lineup. Siyempre, yung pinili natin gamitin, itong recently launched na Smash FI. Kung maalala nyo, ni-launch nila ito last December 2023. So, while nagamit natin siya during the launch, yung activity kasi natin doon ay controlled fuel economy run siya. So, hindi natin masyado na-appreciate. Unlike ngayon, we got to ride the Smash FI ng malayo-layo. So, nagamit natin siya from Suzuki plant sa Canlubang up to dito sa Laia, Batangas. So, kasama tayo ngayon sa Suzuki Media Drive. In fact, yung pinaka-first media ride para sa 2024. Ang destination natin, yung La Luz Beach Resort sa Laia, Batangas. So, mag-umpisa tayo ngayon dito sa Shell, sa tabi ng Suzuki plant sa Canlubang. And itatry natin yung fuel efficiency nitong bagong Smash FI. Ang buong rota, umabot siya ng 115 kilometers ang layo. So, yung first ride impressions natin, masasabi ko na yung Smash FI is as nimble and easy handling as the Smash na carb. Ang difference lang na napansin ko, parang mas refined siya, mas smoother yung engine, and also yung difference nila sa fuel economy. Yung Smash FI, since fuel injected na siya, kaya umabot ng 68 kilometers per liter, no? In fact, nung ginamit natin the whole trip, yung more than 100 kilometers distance, hindi gumalaw yung fuel gauge ko from yung full. So, nung chinek ko nga, nung nag-refuel kami, halos wala talaga nabawas. Ang Smash FI ay talagang intended for yung entry-level commuter market. Kaya ino-offer nila ang Smash FI like the Smash Carb in two variants, no? Meron sila yung disc brake na may cast wheels and yung mas affordable na spoke wheels na drum harap at likod. Now, yung isa kong na-notice agad kasi very apprehensive ako gumamit ng drum brakes yung harap at likod kasi sa experience ko talagang hindi siya enough braking power. Pero surprisingly, itong Smash FI na drum brakes, ito pa talagang ginamit natin sa long ride. Sufficient yung braking power niya. Hindi ka makukulangan. Siguro dahil magaan din yung Smash FI. Now, during the ride, nakakuha tayo ng first impression natin sa Smash FI. Number one, yung riding position niya, while medyo intended siya talaga for yung typical Filipino riders, no, na nag-average around 5'6", 5'7" yung height. Ako kasi 5'11". Pero I was able to get a comfortable position. Yung kung mapapansin nyo, halos flat kasi yung bench type seat niya. So, while mahaba yung legs ko, pwede akong umatras sa upuan para makahanap ng comfortable angle yung bend ng knee natin in relation to the foot pegs. Punta naman tayo sa shifter. Since commuter nga siya, most underbone naman kasi they use yung seesaw type na shifter. Ang nagustuhan ko rito sa Smash FI, yung seesaw type shifter niya, hindi siya yung sungkit type. So, parehong flat yung mag-upshift or mag-downshift ka using yung toe mo or yung heel. So, mas madali gamitin, especially pag naka-riding boots or naka-riding shoes. Now, balik tayo dun sa bench type na seat. Hindi siya yung pinakamalambot na seat sa market. That's a given. Since ano nga siya, commuter naman siya. So, usually ano siya, medyo firm. Yung seat niya is on the firm side, which I personally like. Kasi pag masyado naman malambot, for me, sumasakit naman yung likod ko sa lower back. Ganun siguro pag thunders na. Pero in my experience, may support kasi sa lower back pag firm ang upuan. So, ang pinaka-trade-off niya, kung long ride, medyo sasakit yung puwet mo, pero at least hindi sasakit yung likod mo. Kakaliw yung lakas ng torque ng Smash FI. In fact, sobrang torquey niya. Halos di ko na ginagamit yung first gear.
mas madalas ang take-off ko nasa second gear para mas smooth yung take-off. Kasi pag nasa first gear, ang lakas ng hatak. Now, under the seat naman, meron siyang modest na compartment, pero compared to yung capacity nung sa Smash Carb, yung sa Smash Carb kasi, kasya ng at most 2 bote ng Gatorade sa loob. Itong sa Smash FI, kasya siguro up to 4 or 5 kasi mas malapad siya. The same naman yung lalim niya pero mas malapad siya. Pero again, hindi ka kasya ang any type of helmet. It comes to yung ride naman, I've noticed na parang mas firm ng konti yung suspension ng Smash FI. It comes with dual shock absorbers na hindi preload adjustable. Of course, syempre, entry level siya. Medyo on the firm side pero hindi naman siya matagtag. Mas pwede mo lang siya i-ride a bit more aggressively. Mas firm ang niya, ang suspension. Yung isa pang upside nun, dahil mas firm yung suspension, so kahit dalawa kayo or kagaya ko na medyo mabigat na rider, hindi siya magbo-bottom out. Being said, hindi ako nakaramdam ng pagod sa whole trip na 115 kilometers. Ang isa lang na siguro, kung may masasabi lang ako, magaan kasi yung Smash FI. So, sa mga open road, or baka siguro particularly windy lang talaga kahapon, nararamdaman ko na natatangay siya ng konti ng crosswinds. Pag malakas ang hangin, mararamdaman mo siya. So, dahil nga magaan yung bike, found it best na kung gagamitin mo siya sa long ride at medyo mahangin, siguro it's better na i-maintain mo siya at 60 kilometers per hour ang takbo and below para hindi masyado malakas yung hangin. Above that, and mind you, kaya niyang tumakbo beyond that. Actually, ang sarap niyang ihabulin yung top speed. So, sa bigat kong to, naabot ko naman yung 98, almost 100. Pero yun nga, nararamdaman ko na yung lakas ng hangin. Pero tingin ko, kung if you're a lighter rider, kaya pa niyang mas mataas ang top speed. Although, pero Smash FI is not intended for that. It's a commuter bike. Okay lang yun. Ganun talaga. Sa city naman, hindi ka talaga tatakbo ng 3-digit speed. Yun lang, yung isang consideration. In terms of styling, kung i-compare natin siya do sa Smash Carb, parang mas narrow, mas sleek yung Smash Carb. Other than yung fuel injection system at saka yung pagkakaiba ng konti sa styling, sinaserve nilang purpose is practically the same. So, it's a matter of preference na lang. Ang maganda niyan, like what Suzuki did with the Suzuki Raider, Smash series, ni-retain din nila yung Smash Carb kahit na-launch nila yung FI. So, to give Suzuki buyers more options. So, again, in a nutshell, yung Smash FI is mainly for commuting duties. Pero na-experience namin, hindi lang naman ako kasi yung gumamit, pero ako as na-experience ko yesterday, pwede rin siya pang touring ride, pang long ride. Kailangan mo lang i-consider yung weight niya, so siya sa crosswind. Pero other than that, wala akong issue sa comfort. Siguro mas kukunti lang yung cargo space, you can easily get a top back kung gusto mo. Pero kung mainly gagamitin mo siya for daily commute and occasional touring ride sa weekend, perfect ito. Pasok pa sa budget.